Kung ang kasal ay madaling bitawan, bakit ang sakit kapag nasisira? At kung mahalaga ito, bakit parang walang gustong lumaban kapag nahihirapan na? Mga kapatid, baka kasi akala natin kontrata lang ang kasal, pero sa mata ng Diyos, ito ay tipan. Aminado tayo, mahirap ang panahon ngayon. May problema sa pera, trabaho, kalusugan at pati relasyon tinatamaan. Marami ang handang gumastos para sa kasal. Pero hindi handang paghandaan ang buhay mag-asawa. Kaya maraming relasyon ang mabilis bumibigay. Pero sabi sa Biblia, siya ang asawa mo sa pamamagitan ng tipan. Ibig sabihin, ang kasal ay hindi lang kasunduan. Isa itong tipan sa harap ng Diyos. At dahil tipan ito, hindi ito basta sinusuko. Ito ay pinaglalaban. Ano ba ang tipan? Ito ay ugnayang itinatag ng Diyos mismo. Hindi lang kontrata, kundi relasyon na may pananagutan at layunin. Sa simula pa lang, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae para ipakita ang kanyang larawan sa mundo. Kaya tandaan, ang kasal ay hindi lang para sa kaligayahan mo. Para ito sa layunin ng Diyos. Parang appliance na may warranty. May bisa lang kung gagamitin ayon sa design. Ganon din ang kasal. 5 sangkap ng tipan. Una, transcendence, Diyos ang ruler. Sa unang kasal, Diyos ang nagmatch. Siya ang nagdala, siya ang nagbless. Hindi lang dalawa ang tanggo. May third party, ang Diyos. Kapag wala siya, may papalit. At kadalasan, pagkasira ang dulot nito. Tanong. Sa away ninyo, sino ang nasusunod, pride mo? O si Lord? Pangalawa, antas, may kaayusan. May tamang hanay ang pamilya. Hindi ito tungkol sa mas mataas o mas mababa. Kundi tamang papel. Parang sensor ng pinto. Kapag hindi hanay, hindi bubukas. Kapag nakahanay sa Diyos ang mag-asawa, doon dumadaloy ang blessing. Pangatlo, rules, love and respect. Simple pero mahirap gawin. Mr. Magmahal. Mrs. Rumspeto. Love, hindi feelings lang, kundi aksyon. Respect, pagbibigay halaga. Kapag minamahal ang babae, mas lumalambot ang puso. Kapag nirerespeto ang lalaki, lalo siyang nagmamahal. Pang-apat, sanctions, may bunga. May blessing ang pagsunod. May consequence ang hindi. Hindi mo pwedeng sirain ang appliance. Tapos, claim mo pa rin ang warranty. Ganon din sa kasal. Pang-5, continuity, para sa susunod na henerasyon. Hindi lang ito tungkol sa inyo ngayon. Ang kasal ninyo ay magiging kwento ng inyong mga anak. Broken marriage papuntang broken pattern. Covenant marriage papuntang godly legacy. May pag-asa. Sa isang kasalan sa Kana, naubos ang alak, naubos ang saya. Pero nang dumating si Jesus, yung tubig naging alak. Kahit ubos na ang joy sa marriage niyo, kayang ibalik ng Diyos. At minsan, ang the best dumarating sa huli. Mga kapatid, ang kasal ay tipan. Hindi ito basta iniiwan, ito ay ipinaglalaban. Ngayon, mag-asawa man kayo o hindi, ito ang hamon. Panginoon, baguhin mo ang aming pagsasama. Ibalik mo ang saya. Gamitin mo ang pamilya namin para sa iyong kaharian. Kung may asawa ka, mahalin at igalang mo siya. Doon dumadaloy ang pagpapala. Kung single ka, paghahanda ito para sa hinaharap. At kung nahihirapan kayo, hindi pa tapos ang kwento ninyo. Kay Jesus, the best is yet to come. Tayo'y mag-pray. Panginoon, salamat sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga panahong pinairal namin ang pride namin. Palakasin mo ang bawat mag-asawa. Turuan mo ang mga mister na magmahal. At ang mga misis na rumespeto. Ihanay mo ang bawat pamilya sa iyong kalooban. Kung may sugat, galit o sakit, ikaw ang maghilom. Tulad sa Kana, Panginoon. Palitan mo ang kawalan ng saya. At gawin mo itong galak, pag-ibig at kapayapaan. Gamitin mo ang aming pamilya para sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakaabot ka hanggang dito, ibig sabihin may ginagawa ang Diyos sa puso mo. Huwag mong sarilinin ang mensaheng ito. I-follow mo ang page na ito para sa araw-araw na audio devotional na magpapalakas ng pamilya mo.
I-share mo ito sa kahit isang mag-asawa o kaibigan na kailangan makarinig nito ngayon. At mag-comment ka ng lalaban ako kung handa kang ipaglaban ang pamilya mo kasama si Lord. Mas maraming makarinig, mas maraming pamilya ang mababago. Simulan natin ngayon.